Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara Sir Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol nga po dito sa malakas na suntok ni Paula Avelino para po sa mga bashers. Alam niyo nakaka-excite itong topic natin ngayong gabing ito. At syempre, patungkol nga rin po sa pagsasalita ni Vice Ganda sa mga issues kay Chinita Princess. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na riyan sa baba para mag-i-updated po kayo sa mga susunod natin chika. Maraming salamat! And ngayon nga dumako na tayo sa pagbabasa ng mga comment mula sa ating mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagtutok at pagsuporta sa atin pong mga balita sa araw-araw. So, narito nga po ang comment ni Miss Baby TSR Marana. Shoutout po sa iyo. Sabi niya, possible mga basher yan para malaman nila mga news about Kim Pao. So, ang tinutukoy niya dito ay patungkol nga po dito sa isang kakimpaw po natin na nasa isang GC kung saan ay throw ng hate kay Chinita Princess. Ayan, nag-i-encourage na wag panoorin muna mga videos and reels ni Kimi. Hindi ko rin alam kung ano yung root cause nito mga kakimpaw. Siguro kasi pang-asar sa mga nakikita ko dito mga kakimpaw, pang-asar sa mga Kimers na malaki ang ambag ng Kimpaw Lanchas kay Chinita Princess din. So, wag mamaliitin ang mga Kimpaw dahil pa rin po ata sa botohan to, mga kakipi, no? Marami kasi ang asar ng mga Kimpaw Lanchas din. Well, hindi naman lahat, pero marami rin talaga ang asar na hindi po suportahan si Paula Avelino kahit ni-request na ni Kimi na si Pao ang suportahan. Yun lang naman yung nakikita kong anggulo dito mga kakimpaw. Pero ayun nga, bakit kinakailangan mag-throw ng hate kay Kimi, i-boycott, ganyan. Kimpaw nga tayo, di ba? So, mahal natin si Kim. This is not solution sa isa pong problema. Kaya natatawag na na toxic, kaya natatawag na basher tuloy dahil sa ganyan pong mga mindset mga hakimpaw. So, sabi dito, baka daw po basher na pumasok sa GC para mag-spy. Alam nyo na yon, maghanap ng update sa kaganapan ng Kimpaw. Well, hindi naman po siguro, no? Sana naman hindi. Kasi ang hirap naman nun kung meron pong nakapasok na espiya mula sa mga bashers, di ba, mga hakimpaw. Ano yun? Wala silang sarili nilang GC para doon sila magtipon-tipon. Kailangan pang manghimasok sa Kimpaw Lansya. Pero ayun nga, tulad ng sabi ko, sana naman hindi. Baka sadyang sadyang nagkakagulo lang ngayon sa botohan. So, pag ganyan, wag na lang din po kasi natin iasa or umasa sa iba, mga hakimpaw. Gawin na lang po natin yung best natin para maipanalo po si Paula Avelino. Hindi rin naman gugustuhin niya ni Kim na nagkakagulo po tayo. Anyway, sabi naman dito ni Miss Rosana Agayo, lahat naman tayo may kahawig, binigyan lang ng bashers ng masama. Sila ang nakaisip ng gano'n. Masama, ibig sabihin, mga bashers din nag-iisip ng pangit si Raisa. Sabi lang naman ni Kim kamukha, hindi naman niya sinabi na pangit. Di ba lahat tayo may kahawig kahit hindi ka dugo? Mga bashers nga, mas malaki pa kasalanan kay Lord. Kaya sa kay Kim, makalait kay Kim, malaki ang ambag sa buhay ni Kim. Kahit ganyan si Kim, may nagawa siyang kabutihan sa tao. Samantala yung mga bashers, may nagawa bang kabutihan sa iba? Sino ngayon? Ayan, papanigan ni Lord. Ikaw o si Kim? Huwag tayo magmalinis. Alam ni Lord, bawat isa sa atin. Ayan, sira tayo.
Ayan. Thank you so much, Miss Rosana Agayo, sa pagde-defend kay Chinita Princess. And totoo naman kasi talagang walang sinabi si Kim na masama si Raisa. Diba? Or pangit si Raisa, wala namang ganun. Eh kasi sabi si Lotus Fit yung nasa likod niya. Eh hindi naman si Lotus Fit yung nakikita niya, mga kakimpaw, kundi si Raisa May. So ibig sabihin, hindi kamukha po ni Raisa si Lotus Fit. Ine-expect niya si Lotus Fit yung makikita, pero hindi po si Lotus Fit. Di ba mga kakimpawan, linaw naman? Pero bakit ka ba natin kailangan pang mag-explain? Kahit naman nung explanation natin sa kanila, eh, hindi naman po sila makikinig. So, kulang na lang din po talaga sila siguro sa pang-intindi, comprehension, and all. Anyway, dumako naman po tayo dito sa Kim Pau's World Tour na vlog po ni Chinita Princess. Sabi nga po dito, you have brought comfort, happiness, laughter, and hope to so many people, including those who may never get the chance to meet you personally. So yes, I couldn't help but to love you more because beyond the fame and the spotlight, it's your heart that I fall in love with. At Prinsesa Chinita. Ayan. Totoo mga kakimpaw, di ba? Ang dami talagang napapasaya ni Kim. Ayan, they brought happiness, laughter, and hope sa lahat mga kakimpaw, and inspiration sa totoo lang. And yung vlog na to ni Kimi, nakakaiyak at the same time, nakakataba ng puso. Alam niyo yun, sobrang nakakatuwa lang na nakikita natin si Pao sa vlog ni Kimi. Sabi nga ni Kim, mas marami daw pong tawa at ngiti si Paolo Avellino doon sa kanyang vlog na yun, mga kakimpaw. And sobrang pogi talaga ni Pao kapag ngumingiti po siya. Nakukuha niya yung puso natin eh. Meron talagang lakas ng appeal talaga ni Paolo Avellino. Anyway, sana nga lagi po natin siyang mapanood sa vlog ni Kimi, di ba? Sana lagi na po siyang kasama. Samantala, dumako naman po tayo dito sa bagong update na cover ng Unisilver Jewelry. So, kung makikita nyo nga dito mga kakimpaw, ang ganda ni Chinita Princess. Ito po ang kanilang bagong cover photo. Updated po mga kakimpaw. Ngayon naman dumako tayo sa next topic natin mga kakimpaw at patungkol nga po ito sa di umano ay paghahamon nga po ni Bella Padilla kay Kim Chiu, mga kakimpaw. So sa update ni Showbiz Buzz, sabi niya rito, Bella Padilla naghahamon kay Kim, Christopher Min. Kasi ayon daw kay Christopher Min. Kasi naman itong si Bella naghahamon din itong babaeng to. Meron siyang cryptic post na tell them the truth. Ang tanaw tuloy ng mga tagahanga ni Kim, siya ang pinaparinggan. Hindi naman natin masisisi ang mga nagmamahal kay Kim Chiu kasi sa comment section, marami ang nagtatanong kung si Kim ba yun. Hindi niya pinagtanggol si Kim. Kung matapang ka, yung cryptic post, sabihin mo kung sino yung pinaparinggan mo. Or kung hindi si Kim, di ba cryptic post nga, di ba? So, hindi naman usually mga kakimpaw, sinasabi ko sino ang pinaparinggan. Pero kung hindi si Kim, Bella, sana ilinawin na agad. Ay, hindi siya. We're okay ni Kim. Di ba agad-agad linisin? Pero wala pong paglilinis ng pangalan. Kaya naman itong si Manay Christie ay talagang na tumindig na rin para kay Chinita Princess, mga kakimpaw. Sana, bigyan niya yan ng linaw kung hindi si Kim Chiu. Pero lumalabas na si Kim Chiu talaga to kasi nga ay wala siyang say, mga kakipi. 'Di ba? Close friends sila ni Kim and kung hindi totoo, lilinawin niya yaan agad-agad. So, ayun tuloy, nagkakaroon ng fan wars na rin. Ay, naku, nakakaloka. Kailan kaya ito matatapos? Kailan kaya sila magkakasundo? Kailan kaya babalik ang Becky? No? Mahirap pong magsalita dahil hindi natin alam ang pinagmulan talaga ng kanilang away, mga kakimpaw.
Pero kung talagang mahal niya si Chinita Princess, dapat hindi na siya magpaparinig ng ganyan. Kasi mga kakimpaw, sa kanya pong birthday message kay Kim ay talagang mahal niya si Kim. Pero sa nangyayaring ito, ayan, mukhang malabo nang magkaayos sila niyan kung ipagpapatuloy niya ang magbigay ng cryptic post. Ano yun, minamadali niya si Kim na magkaayos na sila, ganyan. Na hindi naman kasi kailangang madaliin niyang pag-aayos, mga kakimpaw. Ano po, so kung ikaw na nagkamali, mag-intay ka hanggang sa maghili yung isa, or kaya yung pag-iinip na gawin mo sa halip na pag-cryptic post, panunuyo. Kung kumbaga sa panunuyo ang gawin, 'di ba? Kung naiinip ka, lagi mong suyuin si Kim. Pero hindi mo yan madadala sa pa-cryptic post sapagkat mas lalong lalala lamang ang issue. Ang inyong problema. Are you agree ba, mga kakimpaw? Samantala, dumako naman nga po tayo sa vlog ni Chinita Princess kung saan isang malaking, hindi lang po sampal, kundi matinding suntok. Etong vlog ni Chinita Princess para sa mga bashers. Malaking suntok ni Paula Avellino para sa mga haters. Ayan, at nagsasabi ng hindi po maganda tungkol kay Kim and syempre sa relasyon nila. Makikita nyo nga dito, mga kakimpaw, kung gaano ka-supportive si Paula Avellino sa ginagawa po ni Kimi. Ganyan po si Paula Avellino, magmahal, mga kakimpaw. So, hindi man po natin madalas nakikita si Paula sa mga photoshoot ni Kim, sa mga vlog ni Kim, pero andun po siya sa likod ng camera na nakasuporta kay Kim Chiu. And buti nga, mga kakimpaw, kita siya dyan sa salamin. Kasi kung hindi na naman makikita si Paula Avellino, ang ambag ni Paula Avellino, mga kakimpaw. Pero syempre tayo, alam natin kung sino ang videographer niya. Pero iba pa rin yung nakikita ng lahat kung sino, no? Para, tawag doon, mamantal ang mga pisngi ng mga bashers sa sobrang sakit ng hindi lang po sampal, kundi suntok ng katotohanan ni Paula Avellino. And syempre, natin na rin po na Kim Paulancia. So, diba? Samantala, ayan, diba umugo nga po ang balita ng pagtulong ni Chinita Princess sa Gensign, kung saan si Mimi Vice pinagtanggol po si Kimi sa mga bashers nga di umano na nagsasabi na nagpapapansin lamang si Kim kay Gerald Anderson. So sabi dito, ayan, nagmalasakit na nga sa Gensign na pag-isipan pa na si Gerald ang dahilan. Hindi ko alam kung saan lulugar sa inyo. Gigil niyo si Meme. Kilala niya si Kim. Hindi siya ganong tao. Ayan, nakalagay dito sa comment, mga kakimpaw. May kamag-anak si Kim Chiu sa Gensign. Kung natatandaan ninyo, yung launching na endorsement niya ng Sisters, nasabi ng CEO na may nabiling building si Kim doon sa Gensign na dapat ay gusto niya rin bilhin. Kaya huwag niyo lagyan ng mali siya ang pagtulong ni Kim sa Gensign. And kahit wala naman pong kamag-anak si Kim doon, tutulong pa rin po si Kimi dahil ganun po kataba ang puso at kabuti ng puso ni Kim Chiu. 'Di ba? Hindi po kinakailangan ng mga rason, mga kakimpaw. Basta nangangailangan ng kanya pong kapwa Pilipino hanggat kaya niya, mga kakimpaw, kung pwede lang, lahat ay matulungan ni Kimi. Kaya please lang, mga bashers, tigilan nyo si Chinita Princess. Ayan, sapagkat ang pagtulong ni Kim ay dahil yun po ay kagustuhan ng kanya pong puso. Dahil mahal niya ang kanya pong kababayan, of course. And kahit ano pa man ang pagtalikod sa kanya ng kapwa niya Bisaya, kailanman ay hindi po niya sila tatalikuran. Sabi nga po sa post ni Kikay, minsan nakakatakot na rin tumulong kasi gumawa man ng tama o kabutihan, mali pa rin ang nakikita nila. Stay strong, idol.
ang pagtulong mo sa mga kababayan ay bukal sa puso. Alam namin lahat yan. Only Kim Pao Solid Finds, handa kang ipagtanggol. So, yun lang po muna guys na para po sa gabing ito. Thank you so much sa inyong pakikiligan. Kita kasi pumuli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.